Mga kagugmang Bisaya. Karon atong buhaton ang second part. Ang title ni ani is ang resulta sa pagsalikway sa kaalam. So sa atong unang bahin, the first part, hinaot inyong napaminaw. Kung wala, adto mo sa playlist. Sa first part, atong nakitaan kung unsa ka importante ang kaalam nga nagatuliid sa atong pamatasan. Karon sa Proverbs 1:20-33, atong makita ang resulta sa pagsalikway sa kaalam. Okay, so atong basahon ang verses 20-21 ug ang verses 22. And then maghatag ko og gamay nga insight. So 20-21. Ang kaalam sama sa tawo nga nagawali sa kadalanan, mga plaza, mga merkado ug sa mga pultahan sa mga lungsod. Nagkanayon siya, kamong mga walay kahibalo, hangtod kanus-a kamong magpabiling ingon ay naana. Kamong mga bugal-bugalon, hangtod kanus-a ninyo ikalipay ang pagbugal-bugal. Kamong mga buang-buang, hangtod kanus-a kamo magdumili sa kaalam. So, murag tao ang kaalam, ang wisdom. Nagasinggit siya sa dalan, sa merkado, sa plaza. Nag-awhag nga maminaw ang mga tao, pero daghan, sama sa inyong kakakit-an, daghan nagpasagad, dili mo to. Murag inana ang kaalam sa Ginoo. Duha man ka klase sa kaalam, godly wisdom, earthly wisdom. Daghan godly wisdom nga ang mga tao walay paki. Imagine murag ang Ginoo mag-ingon ba pamati kamo. Pero sa kadaghan, sa kasaba, sa kalibog, sa kalibutan, daghan ang nagtakip, nag-close sa ilang dalunggan. So verse 22 ganig, ang kaalam nagasinggit, di ba? Ana ang kaalam, kamong mga walay kahibalo, hangtod kanus sa kamo magpabilin ingon ni ana. Ang kaalam nagasinggit. Dili para magpahimaraot, pero para mahibalik nato ang atong focus sa Ginoo. Ang buang-buang diri nga part, dili pasabot bugo ha. Kundi tao nga kabalo siya nga naay Ginoo, kabalo siya nga naay kamatuoran, pero nagpili nga dili siya maminaw. So next, ang atong basahon is ang verses 23-25. Pamatia ang akong pagbadlong. Ipadayag ko kaninyo ang akong hunahuna. Ipadayag ko ang buot kong isulti batok kaninyo. Tungod kay wala kamo manumbaling sa akong pagtawag nga moduol kanako. Og tungod kay gipakawalay bili ninyo ang tanan kong mga tambag og pabadlong. So, kaning verses 23-25, kato pa lang, pamatia ang akong pagbadlong, apan wala kamo manumbaling. Usa kini ka reminder nga kung magpadayon ta sa atong pagbinuang, pagbalibad. Like, no, dili ko mo to, na okay ra ko diri sa akong ginabuhat. Kay okay naman ko. Wala mo ko'y gakasakitan. As long as wala ko'y gakasakitan, okay naman. No, di ta magpadayon ginana. Kung magpadayon ta sa pagbalibad sa pagtulid, no? Ang wisdom nga gihatag ni God. Kung magpadayon ta sa earthly wisdom, moabot gyud ang panahon nga mag-ani ta sa atong gibuhat. Dili tungod kay gusto sa Ginoo nga silutan ta, kundi tungod kay ang atong mga decision adunay resulta. Ug unsa na ato ang mga gipang buhat naginay resulta. Grasya sa Ginoo kung walay mahitabo nga daotan. Pero kung kabalo na ganita nga di mao pero ga-continue gyapon ta, sala ka na. And gahulat ang Ginoo sa ato nga mobalik sa iyaha. Anyways, i-continue na to ang 26 padulong 27. Kataw-an ko kamo kung moabot kaninyo ang katalagman nga daw sa buhawi. Biay-biayon ko kamo kung moabot kaninyo ang daw sa bagyo nga kalisdanan ug ang makalilisa nga mga panghitabo. Katawan ko kamo kung moabot kaninyo ang katalagman. Diri man gud si Solomon nagpakita nga kung dili ta mamiyo sa Ginoo, ang kalisod mahimong atong leksyon. Either masuko ta niya or atong i-take ang leksyon. Pero actually kung buto na naon, naay rason nga nung nahitabo na either ang atoa rin ang control is unsaon nato na ang mga nahitabo sa atoa, masuko ba nato, masuko ba kita,
especially sa Ginoo, or ato na siyang i-take nga natay lesson nga makuha. Mahimo siyang leksyon, ang kana nga challenge, kana nga kalisod. Dili katawa nga malipay sa atong kapait ha. Dili na mao ang pasabot sa 26-27. Kundi murag kasakit nga giingon ni Wisdom nga giingnan beta ka pero wala ka namati. Murag inana siya. Dili katawa nga ha, dili na. Anyways, balik ta sa verses 28 to 31. Kapitan tamahuman. Unya, manawag kamo kanako, apan dili ko kamo panumbalingon. Mangita kamo kanako, apan dili ninyo ako makitaan. Tungod kay dili kamo magpatudlo o wala kamoy pagtahod sa Ginoo. Gipakawalay bili ninyo ang akong mga tambag o gipakadaotan ang mga akong pagbadlong. Busa anihon ninyo ang bunga sa inyong binuhatan o sa inyong mga daotang plano. Mana siya sa verses 28 to 31. Manawag kamo kanako apan dili ko kamo panumbalingon. Kani delikado na kay ni. Lisod kay ni siya paminawon pero tinuod ni guys, kung ang tao magpadayon sa pagtalikod, magpabulag-bulag, moabot ang panahon nga ang ilang kasing-kasing mudray. Mudray, sama sa stone, dry kaayo. I'm not saying nga dry nga murag yung bato ha, o murag yung stone. Dry in the sense nga wala nakabaloon sa sakto sa dili. Na love na niya ang iyahang mga sala. Di na sila kadung sa Ginoo, wala na sila konsensya, wala na ang Holy Spirit kanila. Ang kaalam ba'y ang nag-ingon, anihon ninyo ang bunga sa inyong mga binuhatan. Og mao ni, kung unsay imong gitanom, maupod imong anihon. Grasya na lang yun sa Ginoo, grasya sa Ginoo nga dili nimo anihon ang imong gipangbuhat. Last verses na ta guys, 32 to 33. Kay ang pagkamalapason sa mga walay kahibalo maoy mopatay kanila. Ug ang kawalay pagkabana sa mga buang-buang maoy mulaglag kanila. Apan ang nagapamati kanako magkinabuhi nga luwas sa katalagman. Walay mahitabo kaniya ug wala siya'y angay kahadlukan. Tara, ang ending sa ato ang chapter 1. Nasya sa verses 32 and 33. Kay ang pagkamalapason sa mga walay kahibalo, mopatay kanila. Apan ang nagapamati kanako magkinabuhi og lawas. Kinsay nagstorya ani ang Wisdom. Maayo kaayo ni nga ending natapos sa kani nga chapter. Ang tao daw nga nagpamati sa kaalam magkinabuhi nga luwas og walay kahadlok. Daghan kaayo books sa Bible nga giabot na sa danger ang kinabuhi sa tao pero naa sila'y peace. So, giunsa man nila, mature lang yun siguro sila atin, no? Dili. Tungod kay nasa ilang Ginoo. Naa sila'y understanding, naa sila'y wisdom nga gikan sa Ginoo. Dili earthly wisdom but godly wisdom. Bisan pa man sa katalagman ang Ginoo magabantay. Busa ang kaalam, ang godly wisdom, dili lang pulong. Protection ni siya sa atong kinabuhi. I hope nga mag-read mo isa ka chapter sa Proverbs a day. Before mo magkaon, before mo magmata, before maggawas inyong mga anak sa school or sa inyong pagbuhaton. 31 na ang Proverbs, pwede na ninyo buhat-buhaton every day. Tapos, magstorya mo unsay pulong. Tapos, dili ninyo i-internalize nga kamo-kamura ha. Kay, makadaot siya usahay, ma-misinterpret na to ang Bible. Kailangan nga po nato nga maminaw ta sa mga expert. And most importantly, kailangan nato nga mag-pray sa Holy Spirit. Nga tagaan ta, ug dili nato i-twist ang kamatuoran, ang godly wisdom. So, narata sa application before ta mahuman. Para sa pamilya, tulo ni akong messages para sa ginikanan, sa mga anak, sa mga bana ug asawa. Para sa mga ginikanan una. Kamo mga ginikanan, kung magtulid mo og pamatasan, ayaw mo kakapoy. Ayaw mo give up. Ang inyong tingog, mao ang tingog sa kaalam sa balay. Okay? Inyohan ang role as parents. Nga, dili mo kapuyon magtulid. Storyahan. And at the same time, inyong i-back up ang inyong istorya sa inyong anak, ang pagtulid sa inyong anak. Inyong ignaon nga, nakaingon ang Bible. Nga mauni. Maugid ni ako ang role sa imong kinabuhi, anak. Unless ang imong anak naminaw na sa earthly wisdom, lisod good. Pero, wala imposible sa Ginoo.
It might take years. Sa ako ang pastor, 40 years nga inang buhay before naminaw ang iyahang anak. So karon, message for the anak, ayaw mo kahadlok maminaw sa koreksyon. Ay ang pagdawat o pagtulid usa ka timaan nga gilove ka, nga gusto sa imuhang mga inahan o amahan nga motubo ka, mo progress ka. Ayaw kahadlok. Kung naay correction, salamat pa. Kung lisod pa i-accept ang correction, salamat pa. Ako sa ninggiampo. I-ask ni Lord nga i-reveal unsa na sa imong heart, i-reveal unsa, ipakita sa imuha. I-open imong mga mata kung unsa ang sakto sa dili. Kay basin feeling nimo maayo gid kay kadara pero di na mao. Dinapay times nga makaingon ta nga laoy nang correction si mama si papa mo man ilang ginabuhat. Ayaw lang kaulit balik sa ilaha. I-pray sa Ginoo nga, Lord, ikaw na bahala, Lord, sa mga magpapahinaot nga ilang nadunggan ang ilahang gipag-correction. And most of the time, ang mga parents, while gapang-correction na sila ma-realize para sa ilang kaugalingon. So, wala tayo ginaingon nga perfect nga parent, wala tayo ginaingon nga perfect nga anak. Naata sa work in progress. Naata sa sanctification. Work in progress. Mga bana og asawa, last message sa mga magtiayon, magpaminaway. Ayaw pasagdi nga pride maoy modala sa desisyon. Kung maulit ka, ayaw iistorya galing sa pride. Kung naa kay buhaton, ayaw tungod kay nasuko ka, kay naa kay pride. Ang imo sang buhaton is imo sang iampo before ka magstorya. Imo sang iampo before ka mag-decide. So, mao na siya guys. Kung makadungog ta sa pulong sa Ginoo, ayaw lang paminaw, i-apply sa kasing-kasing. And I pray that it will be the same thing sa tanan nga nangaminaw. Ug naon ta mo'y mabless nga lain nga person by sending this. And before sending this, i-pray ninyo ang tao na naa siya makuha ani nga talk and na siya may apply sa iyang kinabuhi. Remember, ang kaalam, ang godly wisdom, dili kaalam sa earth or worldly wisdom, ang kaalam sa Ginoo, godly wisdom, dili mohatag og katalagman. Mohatag kini og kalinaw despite the storm. Direksyon despite sa darkness og protection despite sa kalamidad. So, mao to, gugmang Bisaya. Salamat sa paminaw. God bless us all.